Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, aalis na nga ba sa law firm nila Ka Lorena at CRD? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nadamay si Lilet sa init ng ulo nitong si Attorney Constantino matapos makita si Lilet na kasama itong si Trixie. Isinumbat ni CRD kay Lilet lahat ng tulong na nagawa ng pamilya nila CRD kay Lilet. Kahit hindi pa nga napapakinggan ni CRD ang paliwanag ng ating bida na si Lilet Matias, galit agad ang pinairal nitong si CRD kahit sinubukan pa ni Lilet na ipaliwanag ang sarili niya sa mag-asawang CRD at Ka Lorena. Samantala, dala-dala ni Lilet hanggang sa pag-uwi niya lahat ng sinabing masasakit na salita ni Trixie dito kay Lilet. Hindi na din namalayan ni Lilet na nakatulala siya habang kinakausap ng pamangkin nila ni na si Samson. Hindi na nga napansin ni Lilet na nagpapakilala na pala si Samson sa kanya dahil sa sobrang lalim ng iniisip ni Lilet. Nagtataka naman si Tinang Ses sa mga ikinikilos nitong si Lilet. Magmula nga nang umuwi ito sa bahay nila, nararamdaman ni Tinang Ses na may problema na naman ang anak-anakan nito na si Lilet. Kaya ganun na lang ang lungkot ni Lilet nang umuwi ito sa bahay nila. Kinabukasan, hindi pa din maalis sa isip ni Lilet lahat ng sinabi sa kanya nitong si Trixie. Dinamdam lahat ni Lilet. Bumalik na naman kasi itong si Trixie sa pagiging mean girl nito at wala nang pakialam si Trixie kay Lilet. Dahil tama daw ang mami niyang si Patricia na hindi na dapat pagkatiwalaan pa si Lilet dahil uulit-ulitin pa ulit ni Lilet na saktan ang damdamin nitong si Trixie. Na kahit anong pilit ni Trixie na maging mabait kay Lilet ay babalik at babalik pa din ang pagiging salbahe nito kay Lilet. Ang nangyari tuloy ay si Eira at si Trixie ulit ang nagkasundo dahil pareho silang masama ang ugali. Kinausap ni Ses si Lilet kung ano ang problema nito at bakit kagabi pa wala si Lilet sa sarili niya. Naikwento naman ni Lilet ang tungkol sa paninigaw sa kanya ni CRD sa pag-aakala ni CRD na hindi na loyal si Lilet sa kanila at nakikipagbati na ito kay Trixie. Sinabihan pa nga daw itong si Lilet ni CRD kung gusto din ba na matanggal na si Lilet kahit hindi pa naririnig ang paliwanag ng ating bida na si Lilet. Nagtanong si Ses kung ano ang ginawa ni Trixie sa lugar kung nasaan sila nila Ka Lorena. Inamin ni Lilet na nahuli niya si Trixie na kasama itong si Eira kaya nagtataka tuloy itong si Lilet kung ano ang meron at bakit magkasama ang dalawa. Maging nga si Tinang Ses ay nahihiwagahan. Sigurado daw na may pinaplano ang dalawa laban kay Lilet. Kaya mag-ingat si Lilet sa dalawa dahil malamang ay nagkakaisa ang dalawa para mapabagsak itong si Lilet. Sa kabilang banda, pagtapos ng pag-uusap ni Lilet at Ses, pumasok na si Lilet sa lab nila Attorney Constantino. Hindi nagsawa si Lilet na ipaliwanag ang totoong nangyari kahapon at kung bakit magkasama si Lilet at si Trixie dahil gustong linawin ni Lilet ang lahat. Si Ka Lorena ang unang bumungad kay Lilet. Nanghingi ng pasensya si Ka Lorena kay Lilet dahil nadamay ito sa init ng ulo ng asawa niyang si CRD. Alam naman daw ni Ka Lorena na hindi sinasadya ni Lilet ang pagkikita nila ni Trixie dahil nagkataon lang daw na iisang lugar lang sila nagkatagpo. Sinabi ni Ka Lorena kay Lilet na wag nang mag-alala si Lilet dahil nagpaliwanag na din ni Ka Lorena dito sa asawa niyang si CRD kung ano ang totoo. Samantala, bumalik si Samson sa bahay ng pamilya Matias
para sabihin ang totoong pakay niya kung bakit napadaan at napadalaw siya sa tita niyang si Lani. Dahil ang totoong pakay nga daw nitong si Samson ay ang makausap talaga si Lilet ng maayos para magpatulong tungkol sa isasampang kaso ng asawa nitong si Samson sa baby maker nilang kinuha. Dahil nahihirapan ngang mabuntis ang asawa nitong si Samson, kaya kumapit na lang sila sa paghahanap ng baby maker. Nang makauwi si Lilet, kinausap ni Samson si Lilet tungkol sa ikukonsulta nito. Matapos marinig ni Lilet lahat ng panig nitong si Samson. Para ito naman ang makausap ni Lilet ay nagpasama si Lilet sa asawa ni Samson dahil ang gusto nitong si Lilet ay maging patas ang magiging panig niya dahil ayaw ni Lilet na may masabi pa sa kanya ang ibang tao. Kaya mabuti na makausap din ni Lilet ang asawa ni Samson. Sinamahan ni Samson si Lilet kasama ang babaeng baby maker umano papunta sa bahay ng asawa ni Samson. Galit na bumungad ito kay Samson. Matapos kumalma, pinaliwanag ng asawa ni Samson ang lahat. Napag-alaman ni Lilet na ang asawa ni Samson mismo ang lumapit kay Ira na maging baby maker nito. Ang dahilan nito, gusto lang daw ng asawa ni Samson na magkapamilya sila, kaya pumayag ito na magkaroon sila ng baby maker. Nang sa ganon ay magkaroon sila ng sarili nilang anak. Sinabi nito na bata lang ang kailangan ko sa babaeng yon. Hindi niya kailangan kunin pati katawan at puso ng asawa ko. Litong-lito si Lilet sa mga narinig niya sa mag-asawa. Pero mabuti na din at nakuha ni Lilet ang panig ng asawa ni Samson. Nang sa ganon ay mapag-aralan mabuti ni Lilet ang kasong kakaharapin niya at ipaglalaban niya ulit sa korte. Samantala, sinubukan ni Samson na ayusin sa barangay kung ano man ang hindi nila pagkakaunawaan ng asawa niya. Tumindi ang labanan sa pagitan ng asawa at ng baby maker. Kasama na din nga itong si Samson dahil si Samson lang talaga ang makapagsasabi kung ano talaga ang totoo. Pinaliwanag ni Ira ang sarili niya. Hindi ko siya inaagaw. Ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang baby maker nyo. Pagkatapos ni Ira magpaliwanag, si Samson naman ang sumunod na nagpaliwanag. Hindi ko nga kabit si Ira. Itong nangyari sa amin, labag yun sa kalooban ko para lang bigyan ka ng anak. Natameme ang asawa ni Samson dahil hindi alam nito na mapapasama pa ang paghahanap nito ng baby maker sa kagustuhan nito na magkaroon ng sariling pamilya. At ano kaya ang hiwaga sa pagitan ni Samson at ng kausap nitong isang lalaki? At bakit tila nagulat ang pamilya Matias sa nakita nila na masilip nila ito sa bintana? Samantala, bago pa tuluyang tulungan ni Lilet si Samson, pinaamin ni Lilet si Samson kung ano talaga ang totoo. Ano kaya ang totoong nangyari? May tinatago nga ba talagang lihim itong si Samson? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.